Magandang umaga sa lahat. Kapag-live tayo. Araw ng linggo ngayon. Sa Pilipinas man o dito sa amin, linggo. Pero nauna lang kami ng oras, 3 oras. So, nabasa ba niyo yung mensahe na ano, actually, yung mensahe na yan, kahapon yan. Ng madaling araw, pinost ko kahapon ng gabi. Ano yan? Malabong mangyari yan, kumbaga. Imposible, kumbaga. Dahil yung lugar nga na doon saan ako naglakad kasama si Jesus Christ, na ano yun, malayo sa dagat yun, yung lugar na yun. Nasa gitna ng mga kakahuyan yan at saka kabahayan. Ilang kilometro pa ang layo yan, gitna ng ano yan. Pero nagulat na lang ako sa paningin ko na naging dagat. So, yun nga. Nung una nakita ko yung lumambot ang daan, kalsada. So, ibig sabihin noon ng Diyos, yung nasabi nga niya, na lumambot ang lupa at lulubog ang island, kung baga mapa. Pero, madaling sabihin natin, imposible. Pero, alam mo ang power ng Diyos, pag kumilos yan, walang imposible. Sabi nga niya, di ba? Ang lahat ng mensahe ko na pinarating mo, pag hindi naniwala ang tao, mangyari at mangyari yon para sabihin nilang totoo. Ako talaga, sabihin ko talagang sana hindi mangyari at huwag mangyari. Pero dahil nga ang tao, maghanap ng patunay. Kaya mangyayari at mangyayari tuloy. Tulad nga ng mga sinulat ko na nagkatotoo, dahil nga ang tao nga hindi naniniwala. So yun yung ano. So pinaniwalaan na ng tao yung pinarating ko na ang mga turo ng simbahan at lahat ng mga pare at pastor ay kasinungalingan at magbago ang tao at check, hindi na mangyari yung mga trahedyang isinusulat ko. Pero dahil nga hindi paniwala ng tao, kaya tuloy nangyayari at mangyayari talaga. So, yun yung ano doon. So, ayun, nagbago ngayong senaryo na nandiyan kami sa Cagayan de Oro na malinaw yung pagkapakita talaga. Itinuturo pa niya na kaharap kami sa Lapasan. Sabi niya, alam mo namang lugar na yan. Lapasan yan. Sabay turo niya dito sa kabila. Dito sa likuan. Papuntang Carmen dito sa may ilog. Sabi niya na darating ang araw, oras na panahon baga na kakainin ng tubig. O puro tubig na yung lugar na yan. So, sabihin natin, imposible. Pero sabi ko, walang imposible. Tulad nga ng mga post ko noon, di ba? Yung tungkol sa sa Alaska. Sinusulat ko ng 2018. So, kung isipin natin, simula pa noon, kapanahonan pa ng mga ninuno natin, hindi pa natunaw ang sa Alaska. Isinusulat ko ng 2018 yon. So kayo, pag nabasa ninyo, sabihin talaga ninyo imposible kasi sa kapanahonan pa ng mga ninuno natin, hindi pa nangyari yon eh. So, siyempre, ilang dekada na, ilang years na, million years ba, 1,000 years bang nangyari na pagka nanatiling
na mamalagi ang ice na hindi nagkaroon ng panahon na natunaw, na marami namang panahon na nag-init tayo o ano man sa mga panahon, at iba man ang nag-iiba man ang panahon pero hindi pa nangyari na tunaw ang ice sa Alaska at Antarctica. So ngayon, nung sinulat ko, pag nabasa ninyo yon, at talagang sabihin ninyo, posible yon. Di ba? Kasi hindi pa man nangyari eh. Eh ngayon, nung pagkatapos ko isinulat, kasi hindi nga piniwala ng tao kasi imposible. So nangyari, 2019. So anong sinabi ng mga tao? First time nangyari. O, di ba? So, laging first time yan. Katulad ng sinasabi ng Diyos, na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. Ang dating ilog na hindi maapaw, ngayon aapaw na. Yung dating tubig dagat na hindi akyat sa lupa, ngayon aakyat na. Kailan ko isinulat yan? Mga 2013 o 14 pataas yan. Ngayon, nangyari yan lately. Itong 2019 na o 20. O ngayon, kukunan nyo ng base, nagbaha ang mga lugar na hindi dating binabaha. Anong sinasabi palagi ng mga tao? First time. Pero sa pagbasa ninyo sa mga post ko, sinasabi ninyo, dati na yan. O, di ba? Dati. Pag sinabi nating baha, dati na yan. Pag sinabi nating bagyo, dati na yan. Pag sinabi nating ulan, dati na yan. Pero, ang dati ay hindi na katulad ng dati. O, di ba? Pag sinabing baha, dati na yan. Pero hindi katulad ng dating baha na ang binabaha lang yung mababa na lugar. Ito ngayon, pati bundok, binabaha na eh. Tingnan nyo yung, Isabela, na hindi pa, simulat sa Paul, hindi pa nagbaha sila. Pero nasa mensahe ng Diyos, sinulat ko. Kung nabasa ninyo yun, yung maraming troso, yung panahon na maraming nangutya sa akin sa Cagayan, sa Isabela. O ngayon, nakita ninyo, halos bubong, wala na, di na makita. O, tapos sasabihin pa rin ninyo, dati. O kasi, dati na hindi katulad ng dati. Ngayon, dahil sinasabi nila ng first time, tama ang sinasabi ng Diyos na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. Di ba? Ngayon, yung sinulat ko noon, na ang 1 times 1, 1 times 1, 1, 1, yung mga malakas na bagyo nung dumarating sa atin ngayon na sinasabi ninyo na dati na, oo, may bagyo na dati. Pero hindi na katulad ng dati na nagdubli-dubli ang lakas. Nasa post ko lahat yan. Na takalanas na tayo ng malakas na bagyo at sa isang pasada, 2 o 3 bagyo. Hindi pa nangyari dati yun mula noong maliit pa ako. Pero nangyari na pagkatapos ko isisinulat. So ito yung sinasabi ninyo na dati na kasi hindi nyo pininiwalaan. Pero nandoon yung hindi na tulad ng dati. Yung sinasabi ng Diyos na ang tao ang tatamaan ngayong kidlat. Pagkatapos ko, ang tatamaan ng kidlat ngayon, tao na. Sa dati, puno. Ngayon, dati na yan, may kidlat. Pero hindi tumatama sa tao. Kung may tumatama man, swerte na lang sa 100 taon, may isa. O ano ba? 1 taon ba, may isa. Ngayon, nung tapos ko isinulat, ang dami na mga tinatamaan ng kidlat ng mga tao. So, hindi na tulad ng dati. So, ganun yun. Kasi hindi nyo pinaniwalaan. Paano kasi, ang naghari kasi sa puso ng tao ngayon, inggit, galit, at gahaman. Gusto kasi ninyo, kayo gamitin. Hindi naman mahari yun. Kasi ang alam ninyo, dahil nagbasa kayo ng Bible, may reliyon kayo, religyoso ika nga, gayon na gagamitin, hindi mangyari yun. Kasi ang paniniwala ninyo, hindi naman yun ang tamang paniniwala. Tingnan nyo yung mga Indiana. Basta sa lubong mo may dalang puntel yan. Alam mo laman ng puntel na yan. Rosary yan eh. Pero pag nakikita mo sila,
sa mga kapwa nila o sa mga tao. Ano yan, ang yayabang yan. Ano yan, mataas ang tingin sa sarili. Ah, pag ano yan, reliyoso ika nga. Pero pag kausap mo yan mga yan, ako hindi magpatalo yan pagdating sa ano, kwentuhan o ano man. Mga grabe ang ano niyan, mga ugali. So, iyon yung sinasabi ko na relihiyoso sa pag nakaasta, pero ang kalooban ay demonyo at demonya. Katulad ng sa atin, sa Pilipinas, mga katikista, mga minister sa simbahan, tingnan nyo pag nakaasta yan, di ba, grabe, parang mga santo o santa. Pero ang kalooban, mga demonyo at demonya. Yung mga pare ninyo, hawak niya, rosary, dasal, sila nagturo. O, tingnan nyo sa mga pare ninyo, bakit nagtambak ang mga kaso nila? Rape, molestia, o, samantalang sila nagturo. Di ba? Puro dasal ang nasa ano nila, bibig nila. Wala kayong marinig nagmura. Wala kayong narinig na nagsasabing bubo at tanga. Pero ang gawain nila, tingnan nyo mga, ano, mga kaso nila, nagtambak. 100, daan-daan, libo-libo ang mga kaso nila sa molestia o rape. Di ba? Isipin niyo mabuti yon. Kung kayo ay nag-isip ng tama. Masasabi talaga natin na ang tao hindi nag-isip ng tama. Bakit? Pag ang pari ang gumawa ng katarantaduhan o kabulastugan sa sarili nila, doon sa kapwa nila, ang sinasabi ninyo, tao lang sila. Di ba? Paano niyo sabihin na ginamit ng Diyos? Paano niyo sabihin na mabuting tao sila? Paano niyo sabihin na mababait sila o ano pa man ang tawag ninyo? Kaya ninyo sinasamba, tinitingala at pinagsilbihan na yun naman ang gawain. Di ba? Kung tunay silang pinag-utusan, tunay silang magandang kalooban, dapat kahit isang pare, walang mag-rape. Kahit isang pare, walang mamolestya. Di ba? Paano yan pinagtanggol ninyo na makikita naman natin? Sinasamba ninyo, tapos sabihin ninyo, tao lang. Hindi sumasamba kayo ng tao. Katulad ng Iglesia ni Cristo, tingnan mo yung kalat ng mga post nila na ang mga Katoliko daw nagsamba ng mga poon o mga rebulto na mga gawa sa kahoy o gawa sa tao. Pero ang sinasamba nila si Manalo. Di ba? So, yung nagsasabi nun, mga membro, para lang kumuha ng bato at pinutpok sa ulo. Ano pa si Manalo? Diyos? Meron ng Diyos noon pa, wala pa si Manalo. Di ba? Sasabihin nila si Manalo ginamit ng Diyos. Ano ginamit? May kaya bang gawin si Manalo? Yung original na Manalo, ibig sabihin minana ng anak na Manalo? Ganun ba yun? Pag ginamit ka ng Diyos, manamana ba yun? Ikaw nag-isip kayo ng tama. Di ba? Paano nyo masabi yan? Na ginamit ng Diyos. Nagpapataw ng 10%. Ang Bible nila, sarili nila. Sinasabi nila sila maligtas. Samantalang may mga tao nang naligtas. Wala pa si Manalo. Wala pa yung reliyon nila. Marami ng tao sa buong mundo. Sa ibang bansa, wala namang Iglesia ni Cristo. Kung meron man, yung mga Pilipino na nandoon sa bansa na yon. Sa ibang lahi, walang Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, itong mga taong ito, hindi ito naligtas kasi hindi sila Iglesia ni Cristo. Sige, mag-isip kayo ng tama. Dito pa lang, makikita na natin ang panluloko at panglilinlang. Sasabihin nila sila ang maligtas na sa daming-daming tao sa mundo. Ang Iglesia rin ni Cristo maligtas. Ikaw, Iglesia ni Cristo, marap ka sa akin. Para sabihin ko paano mo na masabing kayo maligtas sa dami-daming tao. Ang swerte nyo naman. Di ba? Kung ang tao nag-isip ng tama, ay talagang masasabi mo talaga na ang mga reliyon na ito
ay puro kasinungalingan at puro pera lang pinag-usapan. Tingnan niyo yung membro ninyo. Pag hindi na nagsamba, pupuntahan ninyo. Sisingilin yung abuloy. Pag hindi na nagbigay, itiwalang ninyo. Akala ko ba kayo ang nagdala ng kaligtasan tapos kung mayroong hindi makabayad at nagtiwalag ay tiwalag ninyo? Di ba? Bakit niyo ititiwala? Kasi hindi na makabigay eh. O di pera-pera din na pinag-usapan. Bakit ko nasabi yan? Gawain ng Iglesia ni Cristo yan eh. Yung kapatid ko mismo, Iglesia ni Cristo. Nandun ako sa bahay nila. Pupunta siya ng mga kapatiran nila kasi hindi na nagsimba. Ngayon, makikita doon kasi may logbook. Bakit? Ang Diyos ba? May logbook ba ang Diyos na bakit hindi ka nagsimba, hindi ka gumawa? Kung may libro man ang Diyos, papower ng Diyos niya yun. Makikita niyang gawain ninyo. Gawain ng tao. Pero walang logbook. Di ba? Ngayon, pag hindi nagbayad ang membro, sa hindi na nagsimba, itiwalag. O bakit? Kasi hindi na kayo makinabangan. So makikita natin na pira-pira lang. Hindi lang sa Iglesia ni Cristo, lahat ng reliyon. Tingnan mo yung mga pare. Uso nila ngayon, may logbook para makikita ang magsisimba. Ngayon, pag may nangyari sa pamilya, hindi misahan ng patay kasi hindi nagsisimba. Di ba? Ano yan? Sinasabi ninyo, walang pilitan. Pero ano yung ginawa na to? Di ba pilitan yan? Hindi binyagan ang bata kasi yun ang namulatan ng mga tao. Kasi walang kasal ang magulang. Kasi hindi nagsisimba. Di ba? Pero pag nagpakasal ang magulang, bibigyan yung bata. Bakit? Kasi para makuha yung pera na hindi nila nakuha nung nagsama ang mag-asawa. Kasi pag hindi nila gagawin yon o kung lahat na lang mag-live-in, ay wala nang kikitain ng simbahan. Kaya ang gagawin nila pag nanganak, hindi binyagan. Kasi obligado ang mga magulang na binyagan kasi yun ang namulatan na kailangan binyagan sa simbahan. Kaya nila yun hindi binyagan para magpakasal itong magulang at makuha pa rin nila ang pera. Late ka lang nila nakuha. Di ba? Ganon kakapal ang mukha ng mga pare at pastor ninyo. Ganon kagahaman ang kalooban nila. Ganon sila sakim. Ilang taon ko nang sinasabi sa public. Itong mukha ko to. 11 years na kung sinasabi to. Naghihintay ako ng pare at pastor na kumasa para sa harapan ng kamera pagmumurahin ko sila. Nang kakapal ang mukha ninyo. Wala kayong mahiya. Sipin ninyo, pinagluloko ninyo yung mga tao. Itong mga tao, si Bobo at si Masita nga ito. Kaya manali ninyong imanipula ang mga utak nila. Kaya kung ako, membro, mag-isip kayo ng tama. Kayo ang nagpakahirap, dugo at pas ang puhunan ninyo. Tapos bibigyan nyo ng bahagi yung pastor at pare ninyo. Wala namang naitulong sa inyo yan. Paano nyo naitulong? Sige nga. Saan niyo ipakita nyo sa akin paano kayo naging natulungan? Sa panahon ng may pandemic, panahon ng mga problema kayo, anong ginawa nila sa inyo? Wala, di ba? Pag wala kayong bigas, kadindiin kayo maghanap ng hihiraman o mangutang. Lumapit ba kayo sa simbahan? O may pare bang nagpunta sa inyo na tulungan kayo? Wala, di ba? Nagtatago pa sila. Ngayon, pag meron kayong biyaya na bunga ng paghihirap, pagsumikap ninyo, meron silang kaparte. Tapos sasabihin ko sa inyo, matino kayo. Di ba? Pagbinta-binta ng mga kayamanan ninyo, ari-arian ninyo para lang magkaroon kayo. Tapos pag meron na kayo, bigyan nyo ng kaparte itong mga demonyong pare at pastor na ito. Kung hindi ba kayo inotel na pag-iisip. Kaya ako nagsasabi nito, dahil ito yung para talaga sa taong dapat pagsabihan. Ito yung gawain ng mga membro eh. Ako, wala naman ako si masimba. Bakit naman nanatili akong ganito?
Makakita pa ako ng parating, makita pa ako ng kasalanan ng tao, boses ko pa makapagaling. Bakit nangyari sa akin to na hindi makapalasimba? Di ba? Hindi man ako nagbasa ng Bible. Hindi lahat ng laman sa Bible pinaniwalaan ko. Hindi ko paniniwalaan ng mga pare at pastor na sa paniniwala ninyo, pagsawayin ninyo ang pare at pastor, kakarmahin. O bakit ako? Marinig niyo palagi ang mga video ko at sinulat ko. Sa loob ng 13 years, hindi ako kinarma. At tagal naman. Di ba? Ngayon, kung may mangyari man sa akin, siguro, sa panahon na siguro na dapat may mangyari, pero hindi dahil sa karma. Nagkakarmahin ka, ang haba na nun, 11 years. Karmahin ang tao, swerte na lang ng abot ng 1 taon, 2 taon, o ilang araw lang. Katulad naman nagsasabi sa akin ng masasakit, yung mga pastor, mga kapalitan ko, 2 buwan, 3 buwan lang, 1 buwan lang, nangamatay. O, di ba? Yun ang isasabi sana ng karma, pero hindi ko hinahangad na karmahin sila. Pero nasa mensahe ng Diyos yan eh. Tuwing masaktan ng damdamin mo, laging may kapalit. Ay hindi lang yun sila. Kaya sabi ko sa inyo, kung nakunan ko lahat ng nangamatay ng yung mga lungo nila o kabaong nila, nako, puro kabaong na yung wall ko. Maniwala kayo sa akin. Yung mga na-aksidente na yun, balian o ano man, dito pala sa Australia, ang dami nangyari. Merong nabaliw dito, may nabalian, ay nako, sus, nako. Masabi lang nako. Di ko lang may lahat sa inyo lahat. Dahil may iba dyan mga confidential. Nagbabasa dito sa wall ko. Kahit mga English yan sila. Ganon yun. Na ang lahat ng, nako, nasabi ko lang nako talaga. Ako'y nalulungkot sa mga taong nito. Sobra. Meron akong ginamot yan na matindi karamdaman. Cancer, naku, masabi kong cancer na dapat yun. Pumayat na. Ngayon, ginamot ko. Ilang araw lang. Sa tagal niyang dami niyang gamot ininom. Wala na. Ilang buwan o taon na lang dadala. Ginamot ko sa loob ng 1 linggo lang. Gumaling. Naniwala ika nga. Ngayon, babalik sa simba. Nagsisimba na. Di ba? Pagkatapos lang gumaling, sisimba na. Samantalang noon pa, dahil dating gawain na nagsisimba, hindi na nakarating dapat sa akin yun. Ang sarap pangalanan mo, iha. Pag pangalanan kita, nako, kaya-hiya ka. Dapat noon pa, gumaling ka na sana. Hindi ka na sana dumating sa akin. Kasi yun ang gawain mo, nagsisimba ka. Sa pari ka pa lang, doon ka na dapat, gumaling ka na. Doon sa pari mo na yan. Bakit di ka gumaling? Bakit sa akin ka dumating? Tapos ngayon, pinaniwalaan mo pa rin yung mga turo ng simbahan? Ngayon, nasa mensahe ng Diyos yan. Sa mga taong ginamot mo at gumaling na, at hindi nila nasusunod yung mga sinasabi mo, babalik ang sakit nila. O ngayon, paano ngayon yan kung magkasakit ka uli? Paano kung hindi kita gamutin? Matuluyan ka ng manahimik. Ito, paalala lang to. Dahil ibiro yung sakit mo, iha. Maniwala ka sa akin. Kaya gumising ka. Hindi kita pinipwersa, pero malinaw ang mensahe ng Diyos. Saka malinaw yung tinuturo ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Kaya nga ang Diyos nagpaalala, nalulungkot niya sa ginawa ng tao. Na bumili ng kaligtasan na hindi naman totoo makapagligtas. Kaya siya nagpaalala para magkaroon tayo ng pagbabago pagsisunod sa paniniwala. Ayan si Rosie Toy. Ang gaganda nung niya, video. Pero nag-comment ako doon. Gusto ko malinaw kung ano yung naririnig kong visa. Di ngayon, nung message sa akin, sabi niya, sir, hindi yan sa bahay, sir. Kasi, siyempre, pag manood ng tao,
Ganda yung video niya. Kung nakita yung mukha ni Rosito yung kahapon nung ginamot ko yan, ako, ang mata niya hindi may buka. Halos. Ang mukha niya na bigat na sa sobrang sakit. So pagkatapos ng gamutin ko, kinabukasan, ilang oras ang nakalipas, naggawa siya ng video. Gumanda na yung ano niya, pakiramdam. Wala na, parang dahilan lang. Pero ang nakasira sa video niya, yung misa. Ngayon, pag napanood ng tao yon, nagbibideo siya, tapos ganun ang naririnig na background misa, akala ng tao sa TV nila sa bahay. Kaya pinapaliwanag ko. Sabi niya, di yan sa amin, sir. Sa kapitbahay namin yan, yung sinisiran ko palagi na hindi naniwala. Gusto ko malinaw. Kasi gumawa ang Diyos ng himala. Tapos nandoon, mayroon kang ipanonood na misa sa pare. So gusto ko malinaw, paano nangyari? O yun, nagpaliwanag siya na hindi daw sa kanila yun. Sa kapitbahay daw nila yun. Malakas daw ang TV nila. So yun, gusto ko lang malinaw. Kaya salamat Ros sa pagpaliwanag mo. Wala akong pipiliin. Gusto ko makikita kung nasaan ang himala ng Diyos dito. So, ganun yun. Kaya kayo, magbasa kayo at manood ng mga video. Ngayon, kung hindi kayo hiniwala, malaya kayong magpatuloy sa gawain ninyo. Yun nga sabi ko, kanya-kanya tayo ng kaligtasan at wala itong pilitan. Pero dahil nga sa pinag-utos ng Diyos na iligtas mga tao, kaya nagpumilit ako na magsumikap na ipaliwanag para maunawaan ninyo na husto. Dahil alam ko, mahirap talaga buksan ang kalooban ng tao na nalaso na sa maling turo. Talagang dadalhin kayo ng mga pare at pastor ninyo sa impyerno. Kasi sila mismo, alam nila, sila mismo may impyerno. Bakit? Kasi sila ang nagtuturo eh. Alam naman talaga nila na ang turo nila kasinungalingan eh. Alam naman talaga ang turo nila, sila lang gumawa. Alam nila may impyerno sila. Kung hindi mo sila naniwalang may impyerno, hindi sila niwala na may impyerno at may paraiso at may Diyos. Ang alam nila, ang tao, nabubuhay lang na ganito. Exist lang, kumbaga, parang mushroom. Parang kabuti ba, na kusa na lang tumubo. Yun ang paniniwala nila, kaya patulad ng mga, yung mga relihiyon na Scientology. Naniwala sila na ang tao dito, parang, na lang, sumibol na lang, kumbaga, kung anong meron dito. Walang Diyos na tagapaglikha. Ganun yan. Ang paniniwala nila. Kung nagtuturo sila ng kaligtasan, ang tao na naniwala na may kaligtasan, kaya tinuturo nila, pero may kakabit palagi na pera. Dahil doon sila kumikita ng limpak-limpak na salapi doon sa mga taong bubo at tanga. At mabuhay sila sa mundong ito na marangya. Ganon yung mga pare at pastor ninyo. Maniwala kayo sa akin. Tanungin yung pare ninyo. Di ba, yun ang isasagot ninyo kung tanga na pare yon. Di ba? Kalimutan siguro niya na talagang ginawa nila yon, pangluloko. Panahon siguro yan, pag nagkaroon na ng problema sa pag-iisip yon, sasabihin na talaga sa inyo yon. Pag naging ulyani na yon, dahil yun ang totoo. Ako naniwala ng Diyos sa mga yan. May Diyos ba na pagkakitaan? Kung isipin nga yung sarili nyo mismo, gamitin ng ibang tao yan. Tiyak, papatayin mo pa yung tao na yun. So, ganun yun. Kung hindi ka talaga mag-isip, talagang maluloko ka. Kayo nga, ang isip ng tao, kaugalian ng tao, gawain ng tao, pag nagsasalita, basta nakikinig na lang, hindi na iniisip, ano may batayan ng tao nagsasalita. Tulad ko, sinasabi ko to. Tapos, wala kayong batayan, sasabihin talaga ninyo, hindi totoo yan. Pero kung binasa ninyo yung mga sinulat ko na katotoo, pinanood ninyo mga video at tingnan ninyo ang mga simbahan ninyo at mga pare at pastor ninyo kung anong meron sila,
kung tugma ba sa sinasabi ko, kayo na may pasya kung totoo ba o hindi. Pag sinabi kong rapist ang pare ninyo, tingnan nyo rin sa balita kung nang-rape nga ba. Ngayon kayo nagtambak naman yung mga kaso nila. O rapist nga, di ba? O, pag sinasabi ko ang pare at pastor yung malilinlang, tingnan nyo ninyo kung bakit nanglilinlang. Ito bang turo nila? Galing ba sa Diyos to? Ito bang turo nila? Totoo ba? O, tingnan niyo yung sinasabi ng pare na ipagdasal, ipamisa. Kung titingnan niyo na makapagligtas nga, ako nang lumalabas ay sinungaling. Pero kung hindi makapagligtas, ay kayo na rin may pasya na tama nga. Hindi ka makapagligtas. Kayo maghanap ng pamisahan na maligtas na samantalang haba ng panahong nagsimba na turo nila na magsimba para maligtas. Tapos pagkamatay, pamisahan para iligtas. Tapos tapos na doon, walang katapusang pamisa para daw iligtas hanggang maalala. O di walang kaligtasan. Ngayon, meron pang pamisa ang mga pare na lifetime na pamisa o isang taong pamisa, 6 na buwan na pamisa. Ano yan? Pader, huwag mo muna namang sagad-sagarin ang mga tao. Maawa ka naman sa mga tao na yan. Walang hiya. Kapal ang mukha mo, pader. Kayong lahat, mga pare. Ganun kayo. Lahating ko kayo. Kasi kayo mismo ang nagpamulat sa tao na ganun. Meron pa kayong espesyal. May ordinary yan. Kung hindi ba sobra kang garapal ang ginawa ninyo. Walang mapili sa inyo. Kaya nilalahat ko talaga. Sinasabi ng mga membro niyo, hindi lahat. Ano hindi lahat? Lahat kayo. Manluloko, malilinlang. Naghintay ako na harapin ninyo ako. Ipakita ko sa inyo, isa-isahin natin kung saan kayo naging gahaman. Hindi ako natakot. Marami mang banta sa buhay ko. Hindi ko ito kinakatakutan. Nanatili akong mabuhay na simple at normal. Dahil yun ang bilin ng Diyos. Manatili ka mabuhay na simple at normal. Kaya ito ako. Walang nagbago sa sarili ko. Ang sasakit at tatalas naman ang dila ko dahil ito ang katotohanan. Hindi ako nagkaroon ng lamat sa puso at sa isip na magkaroon ng takot kahit kailan o minsan. Ang katuwiran ko, pag oras na ipagkaloob ng Diyos o kunin ako ng Diyos, lagi akong handa. Kasi alam ko handa na ako. Ako ang pinag-utusan ng Diyos na iligtas sa mga tao dahil ligtas na ako. Hindi ako katulad ninyo na sinasabi ninyo na kayo ang tagapagligtas pero sarili niyo mismo hindi ligtas. Bakit kayo ligtas? Sa pangluloko pa lang ninyo sa mga tao, paano na kayo maligtas? Sa panglilinlang pa lang ninyo sa mga tao, paano na kayo maligtas? Kung gano'n ang tema ng pagligtas ninyo, nakamukha kayong tanga. Nailigtas nyo ang mga tao samantalang kayo nasa impyerno. Dapat, pareho kayong ligtas lahat para masabi natin na tunay na nagligtas. Nakita ba kayo ng nagre-rescue na nag-rescue na lunod at tapos ang ni-rescue na ligtas? Kailangan pareho-parehong ligtas para masabi natin na tunay na tagapagligtas. Ganun ang pagliligtas. Ngayon, sa turo ninyo, di ba? Nagmukha kayo mga tanga sa ginawa ninyo. Kaya hindi ako takot talaga sa pare. Lumapit ako sa pare. Ilang pare ang kinausap ko? Pinapangalanan ko na ngayon mga pare kinausap ko eh. Pero wala silang reaksyon. Ang sinabi lang, kung tunay kang ginamit, ipatuloy mo yan. Dapat, harapin nila ako. Yung isang paring kausap ko, ang sabi, tunay kang ginamit. Ipatuloy mo yan. Kailangan ka ng tao. Iligtas mo sila.
O, di ba? Kung pastor ang pinag-usapan, dami ko ng pastor ang usap. Nako. Isa lang ang sagot. Diyos ang kalaban namin diyan. Ay, Diyos ko po. Nakakalungkot isipin kung isipin mabuti. Pero hindi naman ako nagpaapekto sa mga, lalo sa nangutya. Nako, tatawanan ko lang kayo. Ginawa ko pa kayong bitamina. Pag nangihina ako kasi walang nangutya, pag meron, ginaganahan ako. Tulad nung hindi naman siya nangutya. Ginawa sa komento. Pero nakakalungkot isipin ba? Sabi, Sir Nurse, sana matawagan mo ako at makitaan mo ako. Di ba? Ano ba ang gusto? Pangalan nun, ibilin ba yon? Ano ba ang gusto? Nakalatag na lahat. Yung mga nagtestimony na nakitaan ko sa mga gawain, alam nyo kung yung mga sinasabi nila, hindi lang nila sinasabi sa inyo na kung anong nakita ko. Kasi sinasabi ko na hindi naman dapat ipapahiya ang sarili nila. Sasabihin man nila kung anong gawain nila. Siyempre, kamukha naman silang, di ba? Ano sa sarili nila. Inilahan nila sa publiko kung anong mga nakita ko. Hindi pinapahiya nila sarili nila. Katulad ng magnakaw. Pag sinabi kong nakita ko na magnanakaw siya, alam mo sabihin niya sa inyo, magnanakaw siya. Wala, hindi kayo magtiwala sa kanya. Di ba? Ang gagawin lang niya yun, magbago na lang siya, hindi na siya magnakaw. Tulad ng mga pamatay, sabihin na sa publiko na mamatay tao siya. Di ba? So, gano'n yun. Ang lahat naman sinasabi lang na makakita ko, tunay ako makakita, pero hindi na sinasabi kung ano yung nakita ko dahil pag isabihin nila, nagmukha naman sila ngayon ng kahihiya. Ngayon, yung mga nakita kong mga sinulat ko na hindi pa nangyari, nandiyan nakalatag lahat. Ang dami niyan. Hundreds yan eh. Yung boses ko makapagaling, na sinabi ng Diyos na ang boses mo makapagaling, tapos ngayon sasabihin ninyo, tawagan nyo ako at makitaan ko kung anong meron ako. Anong sabi ng Diyos? Sa mga taong sinusubukan ang kakayahan mo, parang sinusubukan nila ang power ng Diyos, mamamatay silang lahat. O bakit sinabi ng Diyos to? Kasi sinusubukan ninyo ang kakayahan na pinagkalob ng Diyos sa akin. Ngayon, pag nakitaan ko kayo, tapos sasabihin ko, ngayon, nakitaan kita, tama ba itong nakita ko? Hindi, sir. O paano kung totoo yon? Hindi naging bitsa pa sa buhay ninyo. Ngayon, pag amin ninyo, totoo yan, sir. O ngayon, kung sasabihin ko sa inyo, ngayon, i-post mo yan sa wall ko na ito yung gawain ninyo. O ngayon, kung hindi dapat i-post sa public, kasi mahiya kayo. Pag hindi nyo gagawin, naging bitsa sa buhay na naman ninyo. Kasi sinubukan ninyo ang power ng Diyos eh. Bakit? Kasi ang Diyos nagpapakita sa akin nung sinabi niya ang power of mind mo is powerful yan pag naging espiritu ka. Ito yung panahon na makakita ako ng kasalanan ng tao at parating. Dahil marunong ako magbasa sa mensahe ng Diyos gamit ang power of mind. Ngayon, kung isabihin ko sa inyo, ipublic ko ninyo at hindi niyo magawa, maging mitsa sa buhay ninyo. So, ganun yun. Baka hindi nyo naunawaan yun. Tingnan nyo nagpagamot sa akin, siguro sinubukan niya ako. Yung mga may asawa sa Taiwan, ito, sinasabi ko lang to. Nagpagamot, may problema siya sa kidney. Siguro, matagal yun hindi naniwala. Ngayon ay palala na palala ang sakit, di lumapit. Ngayon, nakitaan ko, yun ang lumabas ng bibig ko Ang sabi ko, kailangan, kung ano nakita ko, totoo hindi lang ang sagot mo. Sabi ko, pagkatapos ko siya gamutin, kinabukasan, kinagabihan, yun ang pinakita na nagpadala siya ng pera sa asawa. Ngayon, ibang babae ang kumuha. Sabi ko, bakit ang alam ko, naisip ko, yung kumukuha, parang kapatid niya tong babae. Kasi kamukha. Sabi ko, bakit to ibang babae ang kumuha ng yung parang kapatid? Sa asawa ka nagpadala.
Di kung babasahin ko yon, meron silang relasyon doon sa kapatid, doon sa asawa niya. O di ngayon, sabi ko, totoo ba to? O di alam niya na pag magsinungaling siya, talagang maging mitsa sa buhay niya. Di inamin niya. Totoo yan, sir. O kita ninyo, di nakakita ko. Na tama. Ngayon sabi ko, paano ngayon yan? Kaya mo ba i-post sa wall ko yan? Sabi niya, hindi, sir. O di sabi ko, sige, yung gumawa ka ng video o isulat o ano man, video ang kailangan ko, pero ilihis mo siya. Hindi mo sabihin na kitaan kita na gantong gano'n, na padala ka ng pera kasi mayroon kayong relasyon sa pati ng asawa mo. Ibahin mo na lang pag-post. Ganon ang sabi ko. Pero sa takot siguro, nagbiglang naglaho. O ito, ilabis ko na si binanggit ito. Bakit siya naglaho? Natakot siya eh. So, ngayon, nung una siguro, hindi siya naniwala. Pero nakitaan ko siya, ayun, natakot, hindi na nagpatuloy. Mas piliin pa siguro niya magpatuloy ang sakit niya kaysa mai-post niya kung ano man yung sinabi ko, kaya mo ba yan? O, di ba? Natakot siya. Kasi mayroon siyang relasyon doon sa kapatid. O, sino yung may mga asawa na sa Taiwan? Yun. Sabi ko lang to. Hindi ko siya pinangalanan. Pero yun nga, tunay talaga ako makakita. Sinubukan yung power ng Diyos. Di, magkasubukan tayo. Ito, bigyan ko ng halimbawa, pangalanan ko kayo. Pangalanan ko to. Ito si Romel Bindal. Yan, pangalanan ko yan. Romel Bindal, noon pa yan, ito nangyari. Nung una siguro, hindi niya ako hindi siya naniwala o basta lang naniwala. Hindi siya naniwala sa makakita ko. Ang sabi niya sa akin, Sir Nars, Sir, tayo pa ang, Sir Nars ang tawag sa akin noon, yata. Sabi niya, Sir Nars, pwede ba malaman kung anong meron ako? Yan, sabi ko sa kanya, Romel, huwag mong subukan ang power ng Diyos. Kaya makasubukan tayo. Maniwala ka sa akin. So, hindi. Nagsishare siya eh. Patuloy. Hindi ko siya pinapansin. Hinayaan ko na lang. So, ilang beses siyang nag-message sa akin, Sir Nas, pwede bang malaman mo na kung anong meron ako? Ay, hinayaan ko rin. Sa pangatlo yata, tinawagan ko siya. So, ganun ako. Nangangaral ako palagi. Nangangaral talaga ako pag ganun. Tingnan natin, halongkatin ko yung buhay mo, anong meron nito. Siyempre, naniwala. Akala niya kwentuhang simple lang, pero hindi niya alam, may pakay ako na mangaral. Kasi sa panahon mangaral ako sa mga tao, sa gagamutin ko, sa hindi, o mag-share ako, talagang meron ako makikita pag humiling ako sa Diyos kung anong meron sa tao. Ayun, pinakita ko anong mayroon siya. Di kinabukasan, tinawagan ko. Sabi ko, isa lang ang sagot nito, totoo hindi. Oh. Pero mag-iingat ka sa sagot mo dahil maaring maging mitsa ng buhay mo. Pag totoo ang nakita ko, sabi mo totoo. O pag hindi rin, sabi mo hindi. Kasi pag sinabi mo totoo na hindi, nagsisinungaling ka, ganun pa rin yun. O di sa bawat tanong ko, na totoo ba to? Ang tanggot niya palagi, tama yan tay. Tama yan tay. O di ba makakita ko. Pero hindi ko sabihin sa inyo kung nakita ko. So ganun yun. Na huwag niyo subukan ang power ng Diyos. Makasubukan talaga tayo. Tignan niyo yung pare, na sabi pa, padadi-dadi pa. O, di ba? English yun. Hindi daw siya pare. Pag lulukuhin mo, banatan ko nga siya. O, di ba? Sinabihan ko pa siya. 10 taon, 12 taon ka. Yun ang kuminto mo. Huwag mo ako paglulukuhin. Pare ka pa naman. O, di ba nanahimik siya? Hindi na isang paring binara ko. Pati pastor. Dami kong binarang pastor. Kaya wag nyo kayo, nako, wag kayong magmakasakali, baka malalaman ninyo kung ano talaga. Panalaminan nyo yung pastor na naging kapalitan ko, nang namatay. Doon na lang kayo tumingin. Sabihin natin magkataon, sa dami ng nangamatay na nagsumubok. Ayan, isa na isang mangungutya.
nasa akin, nung isang taon pa, isang taon, isang araw, nagpagamot, yung nanay niya. Kausap ko mismo yung nangutya. Hindi ko siya pangalanan. Pero nasa testimony na may testimony na siya, nangutya sa akin, sagsagan, grabe ang mga sinabi niya. Pero sa loob nung pagkatapos siya nangutya, isang taon, puro ang litsi-litsi ang buhay niya. Kaya humingi ng tawad sa akin, nagtestimony pa siya. At naniniwala, nagsishare siya, binabantayan ko siya. Ayun, nakasakit ang nanay niya. Ayun, tumawag sa akin. First time ko siya nakausap sa video call. Pero tingnan ko naman, updated siya. Na, sa kahirapan din, hindi maka-online. Pero nakikita ko talaga na taos puso siya nagsisi. Ayun, ginamot ko ang nanay niya. Hangad ko na maging okay. Ayun, alam ko naman, marunong din ako tumanggap ng ano, ah, humingi ng kapatawaran, marunong ako magpatawad. Hindi man ako nagtatanim ng galit sa mga nangutya. Kayo mga nangutya, kahit anong sakit ng sinabi ninyo sa akin, lumapit kayo sa akin. Sabihin nyo sa akin, tunay nyo pangalan. Ano yung mga sinasabi ninyo, madali nyo akong makakausap. May problema kayo, gagamutin ko kayo. Pero yun nga, meron din ako ipapagawa sa inyo na kung ano man ang gusto ko. Pero huwag niyong alalahanin na dahil masakit ang sinasabi ninyo, nagtanim ako ng sama ng loob. Hindi ako mapagtanim at saka hindi ako nagtanim ng galit. Kaya marunong ako patawad talaga. Alam ko naman, nasasabi ninyo yan sa sobrang sakit o sa sobrang yung paniniwala ninyo ba, nasaktan kayo dahil alam niyo kayo ang tama. Pero kaya nagawa ninyo ang mga bagay na yan na lasing na kayo sa maling turo, alam ko naman na yun ang dahilan. Isa yan galit at inggit. Kaya yun nasasabi. Pero pagdating naman sa akin, tapos na yon. Ngayon, kung na-realize ninyo tama ako at humingi ka ng kapatawaran, ay madali ako mapapatawad. Hindi ako tulad ng iba dyan. Madaming mga nangutya sa akin na lumapit na sige, ganun lang ako. Magbasa kayo. Gusto ko, maunawaan nyo ng gusto. Ngayon, maging bahagi kayo, mas maganda. Ganun ako. Kaya nga maraming dito, yung mga binablako na tag-4 na taon, na 5 taon. Pag na-realize na nila na nagkamali sila, babalik sila. Ayan, nandyan na sa wall ko. Marami sila. So, ganun ako. Kasi nasa mensahe ng Diyos yan na hayaan mo sila. Darating din ang panahon na ma-realize nila na totoo ang mga pinarating mo. Kaya yun. Hindi ako ganun kalupit. Marunong din ako magpatawad sa mga nagsasabi ng masakit. Mas maganda yung hindi pa huli. May panahon pa magkaroon ng pagbabago at pagsisisi. Kaya kayong mga hindi naniwala at ngayon na-realize ninyo, kung mayroon man kayong mga sinabing masakit, mag-message lang kayo sa akin. Wala tayong problema dyan. Kung ano lang yung sabihin ko, sundin lang ninyo, tapos na. Walang nanatiling sama ng loob ko. Ano man ang sinasabi nyo. Kahit sinabi nyo sa akin nung bubo ako, tanga ako, o nabuang ako, o hingos ako, o ano man ang tawag nyo sa akin, demonyo ako, o demonyo ang gumamit, wala yon. Kaya hindi ako tinatalaba ng pangungutya. Although, binabalik ko sa inyo ang mga sinasabi ninyo kasi yun ang sa mensahe ng Diyos na ang mga tao nagsasabi sa ng masakit, ibabalik mo rin sa kanila at sila din ang masasaktan. Kaya yun, kung mangutya kayo, pag banalik ko sa inyo, ako na rin ang nangutya sa inyo. Pero hindi nyo kayo salagin dahil yun nga, katotohanan lahat. So, ganun yan. Pero pag kayo sinabihan ko, grabe ang sama ng loob ninyo. Pero ako, hindi. Never ako nagkaroon ng sama na ginaganahan pa nga ako Kasi bakit? Dahil dito ko nakikita na tunay at totoo ako. Kasi una, marami man ako sinasabing masakit at marami din kayo sinasabing masakit, pero nanatili pa rin ako nandito. Hindi ako nagtatago. Lahad ako sa publiko. Pinapakita ko yung mukha ko. Tunay kong pangalan. Kayo,
ang nangutya. Wala naman kayong mukhang pakita eh. Ang pinapakita lang ninyo, iba-ibang mukha o iba-iba pangalan. Akin, pangalan ko to talaga. O, mukha ko to talaga. Pero ang nangutya sa akin, kayo, wala. Mga mukha ng mga hayop o ano-ano mga uh, emanated mga mukhang karton o ano man. Tapos hindi pa ninyo pangalan. So, kaya doon ko makikita na ako talaga ang totoo o katotohanan. Kayo ang kasinungalingan. Kasi kayo yung nagtatago eh. Nasa turo din ninyo at pininiwalaan ninyo na walang kasinungalingan na mananaig sa katotohanan. O, kaya ano yung tago kasi hindi niyo kayang harapin ang katotohanan. Hindi niyo ako kayang harapin. Tulad ng mga pare ninyo. Puro lang sila pahaging. Unang pahaging nila, huwag kayong maniwala sa tao na sa Facebook na nagsiwalat ng mensahe ng Diyos dahil demonyo ang gumamit niya, no, di ba? Kaya kung sa akin yun harap-harapan, sabihin nila, balik ko sa kanila, sa mga pare ninyo, na kayo ang tunay na ama ng demonyo. Isa-isahin na namin yun. Kaya hindi talaga sila kayang humarap. Kaya ganun. So, medyo mahaba na. Magandang umaga, tanghali o hapon dahil magkaiba-iba tayo ng oras, araw ng linggo. And God bless sa lahat.